الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا أو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. Pwede na pong isali dito sa pamimigay ng lugaw, masyalo. Wala na pong pinipili. Ano po? Sino man yung mga medyo nagugutom dyan, yung mga sumasangyahat dyan sa mura, meron po kaming libreng palugaw, masyaallah, at namimigay din po kami ng mga babasahin, masyaallah. So, ay pagbibigyan po natin, bigyan po natin ang pagkakataon yung isang kapatid na siya po ay bigyan na pong mapasama dito sa Sukat Highway na ito. Sukat Da'wa Group, masyaallah, walang iba kung ang ating kapatid na si brother Omar Anirasirik, masyaallah, isa po siyang vlogger, mga kabayan. At ito na po, pwede na pandal. Masyaallah, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Sheikh. Alhamdulillah. Pambata ng sandaigdigan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaating lahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi. Ibig sabihin, sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo muli, na tayo ay pinahintulutan na magising mula sa ating pagtulog. Hello. Hello, Mike. Take. Hello. Hello. Yun lang. Okay. Alhamdulillah, nagkaroon tayo ng konting problema. Ang aking sinabi ay magpupuri, magpapasalamat, pagluluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayo magpuri, magpasalamat sa mga panahon na ito, sapagkat maraming mga tao na hindi na umabot sa mga araw na ito. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay mga kakikim makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang Allah, ang siyang namamahala sa atin at sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Minamahal akong mga kabayan, narito kami ang grupo ng kapalalig sa pananampalataya. Iba't ibang lugar kami, iba't ibang mga kalayaan, katayuan sa buhay. Pinagbili po kami ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam ang Islam ay hinango sa silating salam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam nang ibig sabihin ay kapayapaan. Kapayapaan, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ang Islam, ito lamang mo ang aprobado at perfectong relihiyon binigay ng Allah sa sangkatauhan. Mapapansin po natin, maraming mga siksa, relihiyon, denominasyon, ang mga nagsusulputan. Hindi nakapagtataka, sapagkat ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Whosoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, sila ay mga talunan, sapagkat kung tayo, ikaw, ako, gagawa ngayon ng relihiyon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantala, minamahal kong kababayan, ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan ay isa lamang po, ang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam
Madina. This day I have perfected the religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagliyap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Maraming mga tao ang nagnanais na humaba ang kanyang buhay. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatagda ng papahintulot kung hanggang kailan tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalislis ng mga ulan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa mga nasisiyapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow and no person knows on what land he will die. Ang Allah ay sa isul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay sa mga araw na ito? Mayroong purpose o dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga tao, ang mga jin, yung hindi natin nakikita, upang sampahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba ang Allah? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creation in this world, and what will happen to them in the hereafter. His mercy extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Siya lamang ang saktong sa kapangyarihan tigib ng karunungan na nakakaalam kung ano mangyayari sa kanyang mga nilikha dito sa mundo at mangyayari sa kabilang buhay. Ang kanyang kursi umaabot sa klaw sa mga kalangitan at kalupaan. Siya ay kataas-taasan, siya ang dakila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan nito ay pansariling pangtangi ng pangalan ng lumikha. Kung mapapansin natin ang ating mga kababayan ibang lahi, tinatawag siyang God, Rab, Panginoon, Creator. Pero ang kanyang pansariling pangalan ay Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang babawi ng buhay. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagapanghukom na nagpapanatili ang kanyang mga nilikha. Siya ang tagapagkaloob, siya ang sustainer, siya ang provider. Siya po ang nagbigay buhay sa atin at siya rin ang babawi ng buhay sa atin. Mga minamahal mga kababayan, isa lamang ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Magkaroon tayo ng tsansa na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Palagi natin ito sinasabi bilang isang paalala. Ang paalala ay pakinabang sa mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ideklara mo na walang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad ang muling sugo ng Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay nagsabi ng buong puso mula sa ibutura ng iyong puso ng ganito, ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaang baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik tayo kung saan tayo nagmula. Bigit sinasabi kapag may pumapanaw, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saan tayo ay naggaling, sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Bago dumating ang katapusan ng ating buhay, pagsikapan natin kapatid, ang panahon na ito, ang oras na ito, ay tsansa na magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan, kung saan ka mamamatay, anong klaseng kamatayan, sa lugar ka mamamatay, anong oras
pamamatay. Kaya kapatid, kahimay inyong ilandad ang inyong mga sarili o isipan. Ito'y nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magsusulit tayo sa Allah sa ating mga ginagawa. Mabuti man o masama ang ating mga ginagawa. Nalalaman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang paalala kapatid, sa dami ng iba't ibang siksa reliyon o denominasyon, ito po ay man-made, gawa-gawa lamang ng mga tao. Ano ba ang relihiyon na aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Islam lamang po kapatid ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Kaya bago ka pinyagan ng iyong mga magulang, tayo po ay Muslim. Naging Katoliko, naging Iglesia, o walang nagsiksa, naging ganun ka lamang nung daligan ng iyong mga magulang. Subalit, nung hindi ka pa binibinyagan, ang reliyon natin ay Islam lamang. Nakakalungkot, nakakatakot. Ang sino man na gumawa ng ibang siksa, reliyon o denominasyon, siya ay kabilang sa mga talunan. Siya ay paparusahan sa impyernong apoy sapagkat sa nais gumawa ng ibang siksa, ng ibang reliyong maliban sa Islam. Pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka. Magiging kapanalig mo ang mga propeta, magiging panawin tayo sa paraiso. Tayo ay magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Minamahal kong kababayan, hindi biro kung bakit tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo bilang tsansa, pagkakataon na magbalik-banog na tayo sa relihiyon ni Cristo Virgin Maria, relihiyon ng mga propeta. Magbalik-banog na tayo sa tunay na relihiyon, ang nag-iisa at tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Simple naman kapatid, saan ka man naruroon, ano ka man katayuan, ano man ang iyong pinagdadaan, ano man ang iyong problema, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan, kaluluwa. Walang kapayapaan, walang katagumpayan, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nais mo na magkaroon ka ng kapayapaan, kapanatagan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, huwag ka nang magdalawang isip. Magbalik-banog ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasimple, napakagaan ang gagawin mo. Sasabihin mo lamang ito, ang ako'y sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Kapag ito'y binigkas mo mula sa kultura ng iyong puso, makakaasa ka sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging kapanalig natin ang mga propeta. Magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, at magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Tunay nga na ang sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina amanu wa amilu salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa ka ng kabutihan tulad ng pananampalataya paniniwala sa Allah. Pag ikaw'y gumawa ng kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaw baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillazina kafaru birabbihim adhabun jahannam wa bi'sal masir. And those who disbelieve in their Lord Allah, it's the torment of hell, and which indeed is that destination. Sino man ang hindi maniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya ay kaparusahan sa naglalagablab na apoy sa impyerno, kung tawagin ay pinakamailalim na hukom. Minamahal kong kababayan, kapatid, hindi aksidente na ikaw ay naririto. Hindi aksidente na ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y tinakda, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay magbalik loob, sapagkat hindi natin alam ang mangyayari
man naniniwala sa kaisahan ng Allah, gumagawa ka ng kabutihan, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ako ay galing sa ibagsang denominasyon. Ako ay pastor ako ng born again. Subalit, nakita ko, sincere ako, subalit mali ako. Sincere but mistaken. Sapagkat wala nang magagawa kung sincere ka kung nasa ikaw ang maling reliyon ka. Kaya nga kapatid, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, ano ka magsikta reliyon denominasyon, pag-aralan mo ang Islam. Sapagkat ang Islam lamang ang aprobado at perfectong reliyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Hindi mo ba napapansin ang iginagalang ng babae na marangal na babae si Virgin Maria, si Mariam, ang kanyang kasuotan ay talagang marangal. Hindi nakikita ang kanyang mga pasilang bahagi ng katawan ng kanyang aura. Ang kanyang aura, ang tinatago ang kanyang buho, tinatago ang kanyang siko, hindi makita ang kanyang tuhod. Nagsusur siya ng marangal. Yan po ang mga babaeng nais na makapasok sa paraiso. Naingatan ang kanilang dangal, magkaroon sila na tinatawag na panagdesisyon sila na magbago na sila. Kung mayroong malaswang pananamit, may marangal na pananamit, ang pananamit ng mga mananampalatayang muslima. Kaya kapatid, ang inyong kasama sa bahay, asawa, anak na kababaihan, ituro sa kanila na kung may malaswang pananamit, mayroong marangal na pananamit. Ang marangal na pananamit, ito ay magbibigay sa iyo ng kadalisayan, matuwid na pamumuhay, sapagkat lahat ng uri ng masama, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng uri ng kabutihan, ipinatutupad, inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po tayo maniniwala, yung mga pamanirang puri, yung mga naninirang puri, yung mga nagjagal sa atin, na kundi ang Muslim ay Muslim daw ay ganito. Kapatid, ang kasalitang Muslim ay salitang Arabic na ibig sabihin, naniniwala at sumusunod sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin naman ng Islam, ito ay relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Quran naman, ito naman ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang maluwalhating banal na Quran, na kung ikaw ay nagdadalawang isip, nais mo bang magkaroon ng mga kaalaman sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, basahin mo ang maluwalhating banal na Quran. Dito sa maluwalhating banal na Quran, itinuturo dito ang matuwid na pamumuhay para maiwasan natin ang mga gawain karumal-dumal at mga kasamaan. At dito sa Islam, sa relihiyon, itinuturo na ikaw ay magtagumpay, mahalin ang kapwa-tao, igalang ang mga matanda, igalang ang kababaihan, turuan ng mga kabataan na hindi sila magsayang ng oras panahon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yuhibbul musrifin. Kinasusunod naman niya ang mapag-aksaya ng panahon. Ang oras, panahon ito, huwag natin sayangin mga minamahal kong kababayan. Magbalik-loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat darating ang kamatayan na parang magnanakaw na hindi natin alam ang mangyayari. Simple lamang ang pagbabalik-loob. Ideklara mo mula sa kaibuturan ng iyong puso ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan ya brother Omar Anari Asirit. Masya Allah sa iyong tinalakay, Masya Allah, na talaga namang ito po ay napaka malaman, ano po. Kung sakali man ito ay mapag-iisipan ng isang tao at tanggapin ng kanyang pag-iisip at kanyang tanggapin ng kanyang puso, ay talaga namang ito po ay wala pong pagkalugi yung mga taong yun, Masya Allah, Alhamdulillah. At bagamat ikaw, wala po kaming kakayahan na talagang ipilit sa inyo ang Islam, bagkus ang sa amin po ay magpahayag lamang. Wala po kaming ibang magagawa kundi ang magpahayag lamang sa inyo kung ano yung mga aral at katuruan ng pananampalatayang Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. So, ako po ang inyong lingkod, si Brother Abdul Nasser Lucena, isa pong Bicolanong Muslim. Masya Allah.
rebirthed in Islam, mashallah. Yan pong tawag sa amin, rebirth in Islam. Ibig sabihin, kami po ay nagbalik Islam, mashallah. Rebirth, mashallah.